Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 27, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 30,000 pulis na ide-deploy sa buong bansa para sa undas. Nakahanda na! Malacanang, dinepensahan ng flood control probe. Mula sa kritisismong, mabagal umano ang aksyon ng pamahalaan para masawata ang korupsyon. 85% ng mahigit 700 red flag DPWH projects lehitimo ayon kay Secretary Vince Dizon. Ilabas na ang mga jacket. Amihan season, opisyal nang nagsimula. Alex Ayala, umangat sa World Tennis Ranking. Carlos Yulo naman, nakaginto sa vault finals sa World Championships. At sa showbiz, singer-songwriter Sam Smith napareact sa amazing transformation ni Jason D sa Your Face Sounds Familiar. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakahanda na ang 30,000 pulis na ide-deploy sa buong bansa para sa undas. Sa pinakamalaking public cemeteries sa Metro Manila na Manila North, inaasahang daragsa ang mahigit 1,000,000 katao. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Inilatag na ng Philippine National Police ang security plan sa pagdagsa ng mga tao sa transport terminals at mga sementeryo ngayong undas. We are once again called to ensure the safety and security to our fellow Filipinos as they visit cemeteries and travel to their provinces. Around 30,000 PNP personnel will be deployed nationwide. Paalala ng PNP chief sa mga pulis, be visible, be courteous, and be ready to assist. Remember, our presence gives comfort and peace of mind to our people. Mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy ng Manila Police District. Nasa Maynila ang malalaking sementeryo, kabilang ang Manila North at South, La Loma at Chinese cemeteries. 1,250,000 tao ang dumagsa sa Manila North noong isang taon. Meron tayong skeletal force na magagamit yan. Ito from October 20 to 29. At pagdating naman ng October 30, November 1 hanggang November 2, ay meron tayong full deployment. May mga bumibisita na sa mga sementeryo katulad ng pamilya Ancaya na galing sa Tagaytay. Para ma-avoid po yung dagsa ng tao. Para mahirap na, masyadong mainit, pati kaya nag-ano na rin kami. Baka hindi na po kami makabalik sa 1. Sobrang hirap po pagka kasi mga ganong November 1 na, minsan hindi na kami nagdadala ng sasakyan. Nagbibiyahe na lang kami. Kasi ang problema dito, wala kang mapaparadahan. Paalala naman ng MPD sa mga magulang, ingatan ng mga bata lalo na sa dami ng tao sa mga sementeryo. Ipatala nila dito sa may entrada, may mga talaan tayo doon, ilagyan ng contact number o mapagkakalanlan kung sakaling mawaglit ito, madali natin ito makita. Dagdag pa ng otoridad, lagyan ng name tag ang mga bata na may impormasyon tulad ng pangalan at contact information ng mga magulang. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinangunahan ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority ang pag-iinspeksyon sa Port of Batangas. Bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga biyahero para sa paparating na undas. Ayon kay Transport Acting Chief Giovanni Lopez, inaasahang daragsa mga biyahero pauwi ng Mimaropa at Kabisayaan pagsapit ng Huwebes at sasakay ng mga barko at big boats sa Batangas Port. Napag-alaman naman sa inspeksyon na kakaunti lamang sa mga shipping lines ang nagpapatupad ng online ticketing at booking. Dahilan para ipag-utos ang agarang implementasyon nito. Nasa naman napapalo ng lagpas 2 milyon ang mga bibiyahe gamit ang barko sa buong bansa simula October 27 hanggang November 5.
Nagsimula nang magpatupad ng sistema ang mga expressway para sa inaasahang dagsa ng mga uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Undas. Ayon sa Toll Regulatory Board, ipatutupad na sa weekend ang pagbubukas ng zipper lanes ng mga expressway. Gayon din ang pagdaragdag ng mga ambulant teller, lalo't mahabang pila ng sasakyan ang inaasahan simula October 31, Biyernes na isang holiday. Maglalagay din ng standby medical unit sakaling may mga ilangan ng tulong medikal at first aid para sa mga biyahero. Libre naman ang towing sa pinakamalapit na exit para sa first class. Class 1. Kasama na rin po dyan sa mga toll service stations yung mga medical teams na pwedeng tumulong sa inyo kung meron kayong nararamdaman. Yung towing to the nearest exit for class 1 vehicles should be given free. Dinipensahan ng Malacanang ang flood control probe mula sa kritisismong mabagal umano ang aksyon ng pamahalaan para masawata ang korupsyon. Samantala, nakarating naman na sa ICI ang liham ni ex-Senator Trillanes para paimbestigahan rin si Senator Christopher Bongo. Ang tugon ng ICI sa balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. Kapag ka po iba ang nadidinig nila, ibang mga naratibo, maaari talaga sila magkaroon ng hindi tamang pag-unawa sa nangyayari sa kasalukuyan. Dinipensahan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro ang flood control scam probe ng pamahalaan. Sa harap yan ng mga komentong mabagal umano ang galaw ng Independent Commission for Infrastructure at ng Marcos government matapos ang una nitong revelasyon sa flood control anomalies noong SONA nitong Hulyo. Tandaan na po natin, marami na po ang nangyari. Nandiyan na po yung mga freezing of assets na in-order ng AMLAC. Nandiyan na rin po ang mga pagsasampa ng kaso. Sumulat kasi ang iba't ibang business at labor groups kay Marcos na panagutin ng mga sangkot at anila maglabas ng hold departure order sa mga ito. Bakit wala pang hold departure order? Unang-una po, ang hold departure order ang mag-i-issue po niyan ay korte. So dapat malaman po nila na lahat po ng ginagawa ngayon ng administrasyon at ng mga law enforcement agencies ay naaayon sa batas. Muli namang iginiit ng ICI na hindi sila kailanman magagamit o magpapagamit para sa kahit anong political agenda. Habang kinumpirma rin ng komisyon na natanggap na nilang sulat ni ex-Senator Antonio Trillanes IV na hinihiling na imbestigahan si Senator Christopher Bongo at kanyang pamilya kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Kaugnay ito ng umano'y 6.95 billion pesos na government infrastructure projects na inaward sa CLTG builders na pagmamay-ari ng ama at kapatid ng senador. We received a letter. It is now going to be forwarded to the commission. Pero sa pagtanggap ng liham, hindi naman kinumpirma ng ICI kung iimbestigahan nga nila si Go, habang wala pa namang pahayag si Senator Go tungkol rito. Samantala patungkol naman sa pagla-livestream ng lahat ng pagdinig ng komisyon. The policy as mentioned by the chair, it's live streaming subject to the rules of procedure, taking into consideration laws, rights, and possible use of the proceedings for any political agenda. Ayon sa ICI, target nilang matapos ang rules of procedures at guidelines para sa resumption ng mga pagdinig sa Nobyembre. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Iginigiit ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na hindi na maaaring buksan muli ni Ombudsman Crispin Remulla ang 2016 dismissal case ni Senator Joel Villanueva na nag-reverse na noong 2019 ni dating Ombudsman Samuel Martires. Ayon kay Azcuna, pwede lang imbestigahan ang proseso para hindi maulit, pero hindi na maaaring baligtarin ang desisyon dahil magiging double jeopardy na ang kaso kung sakali. Pero paglilinaw ni Azcuna, posibleng may paglabag sa konstitusyon sa time limit sa pagresolba ng kaso at maaring managot si Martires kung sakali. Nilinaw naman niya na hindi ito matuturing na secret dismissal, lalo na kung naka-attach ito sa rolyo o sa complete case file kung saan bukas sa publiko. Pero kinakailangan niya na magbantay ng mas mahigpit ang media hinggil rito. Normally, that would be double jeopardy already. Hindi na pwedeng buksan uli. So sa palagay ko, it's just an investigation
into the procedure so that in the future that will not be repeated. Handang ibahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang SALN basta sa nararapat na otoridad at base sa panuntunan ng Ombudsman. Pero nilinaw ng Malacanang na hindi po pwedeng basta-basta ang pagkuha ng SALN ng mga opisyal dahil naman yan sa usapin ng seguridad. Sa press briefing sa sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong araw, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na tutugon ang ehekutibo sa mga hiling base sa guidelines. Sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, may mga panuntunang dapat sundin at hindi maaari ang indiscriminate freedom sa pag-access nito dahil maaaring malagay sa peligro ang seguridad ng mga opisyal. Taong 2020 nang inilabas ng dating ombudsman ng circular na nangangailangan ng written at notarized consent ng opisyal bago ilabas ang SALN. May mga mambabatas namang nananawagan na luwagan ng mga patakaran dahil mahalaga ang SALN bilang transparent baseline ng yaman kontra sa sweldo o kinikita ayon kay House Infracom Co-Chair Terry Redon. Binatikos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mapanganib na mga galawan at marahas na aksyon sa West of Philippine Sea sa harap ni US President Donald Trump at mga pinuno ng ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bagamat hindi niya direkta ang pinangalanan ng China, tinukoy ng Pangulo ang paglikha ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc na anya'y lumalabag sa UNCLOS maging sa 2016 South China Sea Arbitration Award at sa traditional fishing rights ng mga Pilipino. Giniit ni Marcos na delikado sa tao at barko ng Pilipinas ang paulit-ulit ang pangaharas, kabilang ang water cannoning sa mga resupply mission. Giit pa ng bansa na nanatiling kalmado pero palaban at diplomatiko ang Pilipinas at patuloy na isusulong ang epektibong code of conduct na sumusunod sa international laws. Tinanggap din niya ang ASEAN-US Joint Vision Statement umaayon sa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific at ASEAN Community Vision 2045. Kinumpirma na ng Malacanang ang pagkakatalaga kay Attorney Angelito Lito Magno bilang bagong officer in charge ng National Bureau of Investigation. Ito ay matapos tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang resignation ni Director Jaime Jimmy Santiago na isinumiti noong Agosto dahil sa umano'y paninira ng mga detractor. Sa sidelines nga ng ongoing summit sa Malaysia ng ASEAN, binigyang linaw ni Communications Undersecretary Claire Castro ang pagpapalit sa pamunuan. Nagsimula bilang line agent hanggang Deputy Director for Investigative Services si Magno at kilala sa investigations, ICT at law enforcement leadership. Confirm po na inaccept na po ang resignation ni dating NBI Director Jimmy Santiago. At ang OIC po ngayon na itinalaga ay si Sir Lito Magno. Burr is truly here, as in burr malamig. Dahil formal na ngang nagsimula ang Northeast Monsoon o Amihan Season ngayong Lunes, October 25. Ayon sa Pag-asa, unti-unti nang lumalakas ang hangin mula sa hilagang silangan, partikular sa extreme northern Luzon. Paliwanag ng Weather Bureau. May malakas na high pressure area sa East Asia na siyang nagbubuo ng amihan. Kaya naman asahan na po ang sunod-sunod na bugso ng malamig na simoy ng hangin sa susunod po yan na 2 linggo. Gayunpaman, mas magiging maalo naman ang karagatan sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. Kaya pinag-iingat pa rin ang ating mga mangingisda. Sa publiko, manatili pong nakahanda sa pagbabago ng panahon. Kinumpirma nga ng pamilya sa social media ang pagpanaw ng veteranong mananayaw na si Ana Feliciano sa edad na 65, na kilala sa pagko-choreograph sa mga dancer ng iconic noontime shows gaya ng Wawawi. Inanunsyo ng manugang na si April Feliciano ang burol sa Loyola Memorial Chapel, Commonwealth, Quezon City. Nagpaabot naman ng mensahe ng pagmamahal ang anak na si Rupert Feliciano at mga apo, maging ang aktres na si Amy Perez na nakibahagi sa pagluluksa. Samantala, nag-alay naman ang malalapit na kaibigan ni Ana Feliciano ng isang sayaw
kung saan todo hataw at masaya ang mga kaibigan nito bilang paggunita sa mga naiambag at nagawa ni Ana sa pagsayaw sa mundo ng Philippine entertainment. Nakikiramay po kami. Susunod, 85% ng 946 reappearing projects sa 2026 DPWH proposed budget na validate na ayon kay Secretary Dizon. At kaliwat ka ng tagumpay, nakamitin na Carlos Yulo at Alex Ayala. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port ang 2 container na naglalaman ng mga smuggled na frozen chicken products. Sa ulat, idineklara pa itong mga fishball kahit na mga karne ng manok ang laman na labag sa Anti-Agri Smuggling Act. Nadiskubre sa inspeksyon ang layering technique, isang proseso kung saan processed food ang nasa harap pero mga smuggled na manok ang nasa loob. Sa investigasyon ng Customs, nakilala na ang may-ari at mga kasabwat na posibleng may koneksyon sa shipment. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, banta ito sa kalusugan at may epekto ang mga smuggled agri-products sa lokal na poultry farmers. Identified na ho namin yung may-ari at ngayon po ay nagko-conduct na ang aming intelligence group ng investigasyon para ma-identify sino pa yung mga kasabwat dito at kung may iba pang kadugtong na shipment. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa muling pagharap niya sa Senado na validated na ang 85% ng mahigit 900 projects na nakwestiyon sa DPWH budget hearing. Binigyan naman ng Senado ng hanggang katapusan ng linggong ito para ma-verify ang iba pang kaduda-duda umanong proyekto. Si Ace Cruz may balitang A to Z. The ongoing project. Matapos ang pagsita ng Senate Committee on Finance, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na na-validate na ang 798 reappearing projects na nagkakahalaga ng 11.6 billion pesos. Ang mga reappearing projects ay yung mga nasa 2025 budget ngunit muling isinama sa 2026 proposal. Pina-validate po natin kung ito bang mga proyektong to ay completed na ba? Because I think that was the fear, no, nating lahat, no, na since kapareho nung 2025 at mayroong bagong pondo, parang doble-doble, no, umuulit. Ayon kay Dizon, kanilang nilinaw ang status ng naturang validated projects kung completed na ba o ongoing pa. And then kukuhanan po ng litrato, no, ng dated at tagged photos para makita po na unang-una sa sarili nating mata, makikita natin na hindi pa tapos yung proyekto. No, at merong continuation. Pero paalala ng mga senador, may mahigit 140 reappearing projects pa na hindi na-verify ng DPWH. Dun sa remaining 148, hindi po natin alam. So, that's why, Mr. Chairman, ako po, no, I will put it on the record, if the committee will not grant us any more time, please feel free po to just remove that. Kung wala naman kayo na-detect na totoong repeated, meaning in good faith, no? These are all continuation, then we can give you until Friday. Ayon pa sa DPWH, itinawid na rin ang mga nasitang duplicate at multi-phase projects. Gayon din ang listahan ng presyo ng mga materyales na una ng sinita ng mga senador dahil sa overpricing. Nauna nang nagbabalang ilang senador na posibleng tapyasan ang 625 billion pesos na proposed budget ng DPWH kung hindi mabibigyan linaw ang mga kaduda-dudang proyekto. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hinihiling ng Macbayan Block sa Kamara ang pagsisiyasat sa investment activities ng GSIS. Kabilang ang mahigit 1 billion pesos sa online gambling at sa deal sa renewables. Inihain ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Ko ang House Bill No. 415 para imbestigahan ang mga investment na napupunta sa e-gaming na kailanman may lumagpak sa 69.7%.
Anila, nagbabayad ang mga guro at health workers sa GSIS pero taliwas naman ang ginagawa ng ahensya, lalo't delikado ito sa kapaligiran at lipunan. Dapat din daw isagawa ang mas mahigpit na pagbabantay para panagutin ang mga may sala. Nananawagan rin ng Makabayan Bloc na magbitiw na sa pwesto si GSIS President at General Manager Arnulfo Veloso dahil sa mahinang investment decision at paglabag anila sa tungkulin at transparency ng ahensya. Pansamantalang sinuspindi muna ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero dahil sa pagputok ng Bulkang Taal nitong weekend at masamang panahon. Ayon sa Justice Department, utos ng Philippine Coast Guard na ihinto muna ang operasyon dahil sa malabong tubig at delikadong kondisyon para pumalaot. Naka-standby pa rin naman ang mga unit at agad magpapatuloy kapag umayos na ang panahon at kondisyon. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na matatag ang kalusugan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at kaya nitong gampanan ng kanyang tungkulin. Kasunod nga ng kanyang laban sa leukemia o bone marrow cancer at quintuple na heart bypass surgery. Ayon kay Remulla, in remission na anya ang kanyang cancer matapos ang chemotherapy, radiation at bone marrow transplant. Samantala, may hanggang next week na lang ang mahigit 80 senior officials sa Ombudsman Office na maghain ng kani-kanilang courtesy resignations alinsunod sa utos ni Remulla. Target ng hakbang na i-review at linisin ang tanggapan kasama na ang posibleng midnight appointments ng nagretirong Ombudsman Samuel Martires. Gold sa gymnastics at career high naman sa tennis. Talagang humahataw ang Pinoy sa larangan ng sports matapos ang kaliwat kanang tagumpay na nakamit kamakailan ni Yulo at Ayala. Wagi ng gintong medalya matapos muling pinatunayan ni Carlos Yulo ang kanyang husay sa men's vault finals ng 2025 World Artistic Gymnastics Championships sa Indonesia. Nakuha ni Yulo ang average score na 14.866 para talunin ang manlalaro mula Armenia at Ukraine. Bago nito, nagtala rin si Yulo ng bronze medal para sa floor exercise. Samantala, sa tennis, umakyat sa career high rank number 51 na ang tenistang si Alex Ayala sa Women's Tennis Association rankings bago ang pagsabak niya sa Hong Kong Open. Ito na ang pinakamataas na pwesto ni Ayala sa global ranking matapos ang matagumpay na season kung saan siya ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa Grand Slam main draw match. Congratulations, Kaloy and Alex. Mabuhay kayo. Sabay sa selebrasyon ng National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre, dinayo ng ilan sa ating mga ka-A to Z ang isang dumagat community sa Daraitan, Rizal. Sa pangunguna ng family-initiated non-profit group na Share a Hope Philippines, katuwang ang ilan pang partners mula sa Rotary Club of Manila Premier at Universidad de Manila, nabigyan ng mga pangunahing pangangailangan ang ating mga kababayang katutubo. May school supplies, damit at laruan para sa mga mag-aaral ng Daraitan Elementary School. Diapers, gatas at feminine products naman sa mga nanay roon, habang personal hygiene kits sa IP elders. Hindi ito ang unang pagbisita ng Share a Hope sa komunidad na una nang nagbigay ng community boat at water system ng grupo. Next project naman ng Share a Hope sa Daraitan ang pagpapagawa ng computer laboratory at pagsasaayos ng CR sa paaralan. Patunay nga na sa pagtutulungan, kayang makapagbahagi ng blessings at pag-asa. Sa aming pagbabalik, Jason D. nagala Sam Smith, winner ng performance sa Your Face Sounds Familiar. Panalo pa ng pusuan ni Sam Smith ang kanyang post. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Panalo
Sa week 2 ng reality show na Your Face Sounds Familiar, ang singer na si Jason D matapos gayahin ng singer na si Sam Smith. Bukod dyan, nag-heart comment naman ang international singer sa post ni Jason matapos ang pagkapanalo sa naturang reality show. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Talagang palaban at matindi sa harapan ang mga celebrity performers ng trending at top-rated reality show na Your Face Sounds Familiar. Sa week 2 ng reality competition show, kanya-kanyang atake at creative execution ang mga contestants na talaga namang hindi nagpahuli sa labanan. Vintage darling ang atake ng aktres na si Alexa Ilacan sa kanyang peg bilang si Connie Francis. Inawit niya ang famous hit na Pretty Little Baby na talaga namang kuhang-kuha ni Alexa. Habang mala Star is Born naman ang Jamiel nang awitin nila ang Shallow ni na Lady Gaga and Bradley Cooper. Ilan pa sa mga nag-trending na nag-perform ang BGYO's Akira Morishita as Harry Styles, Rufa May Quinto as Cyndi Lauper, Dia Mate as Maymay Entrata, Pepe Herrera bilang Steven Tyler at Jarlo Base as JR. Pero ang nagwagi, si Jason D dahil sa pag-i-impersonate niya sa English singer-songwriter na si Sam Smith. Sa kanyang performance, napawaw ang judges and audiences sa kanyang Slade transformation na standout overall. Habang hindi naman maitago ni Jason ang excitement matapos i-like mismo ni Sam Smith ang post niya sa Instagram. Bukod dyan, nasundan pa ang saya ng singer ng pusuan sa comment section ni Smith ang naturang post ni Jason dahil sa kanyang pagkakapanalo. Mapapanood ang Your Face Sounds Familiar tuwing Sabado at Linggo dito syempre sa A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ang sabi nga nila, the best things in life are free. Totoo nga dahil ang tunay na kaligayahan, walang katumbas na halaga. Lalo na kung nagmumula ito sa mga taong nagpapaligaya sa iyo. Panoorin ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa manunulat at motivational speaker na si Roy Bennett. Ang sabi niya, huwag mong hayaang takutin ka ng sarili mong isip. Hayaan mong pangunahan ka ng mga pangarap sa iyong puso. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.